Masayang balita, mga Ophirians. Ito ay isang natatanging analysis ng mga kasalukuyang nangyayari. Ihahayag namin ang mga posibleng aftermath nitong kasalukuyang unos na kumalat sa iba't ibang bansa sa mundo. Tawagin na lang natin siyang masangsang na hangin na kumitil ng libu-libong tao. Huwag niyo pong aakalain na nalalapit na ang wakas gaya ng madalas ninyong marinig sa mga sermon sa pulpito. Hindi pa po ito ang 7 last bowl, kundi prelude pa lamang. Laging tatandaan na ang 7 last bowls ay mangyayari kapag natapos na ang pagtatatak sa mga servants or lingkod. Kung natatandaan nyo pa, approximately 2 months bago naganap ang pagkamatay ng isang leader sa gitnang silangan, tayo ay naglabas noon ng isang video kung saan sinabi natin na kung maaari bilang pag-iingat ay makauwi itong ating mga kababayan. Ramdam kasi natin ang namumuong tensyon ayon sa mga nakikita nating pangyayari. Approximately 2 months after mailabas natin ang video, naganap na nga yung pagkamatay ng isang leader sa gitnang silangan na naghatid ng tensyon sa buong mundo. May mga napanood ang video na yon na hindi naunawaan ang aming mensahe. Sa gitna ng mga pambabatikos mula dito sa mga nag-aangkin na sila daw ang puspos ng Holy Spirit, nanahimik kami at hinayaan namin silang mag-navigate across the world events. Ngayon, sa kasalukuyang unos na nangyayari, nanunood lang kami mula sa aming kinalalagyan. Tandaan po ninyo, hindi po kami nanghuhula, but we analyze events ayon sa mga visible na pangyayari. Ang kasalukuyang unos ay huhupa din, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na. Ang unos na yan ay catalyst lamang para bigyang daan ang kasunod na event. There will be social unrest at nakikita na yan natin ngayon na nagsisimula na. Hindi po ito isang simpleng patutsadahan lamang sa mga press con at television appearances. Ang mga paninisi na yan at patutsadahan ang magiging dahilan upang manariwa ang isang kaganapan na pilit na sanang kinakalimutan ng isang bansa dito sa silangan. Ngayon, himayin natin, itong maitim at masangsang na hangin ngayon na kumalat sa buong mundo ay mula daw sa bansang kumakain ng daga at paniki dito sa silangan. Ngunit bihira ang nakakabatid na ito ay karugtong lamang ng isang event na nauugnay sa droga. Parang ang layo at parang walang koneksyon, hindi po ba? Kung alam mo ang history, makikita mo ang napakalinaw na koneksyon. Ngunit, malabo mong maunawaan itong mga inilalahad namin kung nakatingin ka lang sa year 2019 at 2020. Mamamali ka po ng interpretation. Kailangan mong balikan ang malalim na nakaraan dahil bahagi po yun ng continuum at yun ang totoong ugat.
Ang makitid na pananaw ay nagre-resulta lamang sa mga maling paghuhusga at discrimination. Ito ang malaking tanong na kinakaharap natin. Nararapat bang ibuntun ang sisi dito sa isang bansa na kapitbahay natin? Dapat ba silang sisihin dahil kumakain sila ng daga at paniki kung saan daw nagmula itong sumingaw na hangin? Sa mga mahilig manghusga, kesyo puspos sila ng spirit, kaya feeling nila banal sila. Ito ang tahasan naming sinasabi sa inyo. Kayo ang unang nabubulagan. Just stop pointing an accusing finger. Ipagpalagay na natin na totoo nga. Kumakain nga ng daga at paniki at kung ano-ano pang mga hayop itong kapitbahay nating bansa na pinagmulan ng masangsang na hangin. Hindi ba't ang tamang tanong ay bakit nila kinakain yon? Bakit sila kumakain ng ganon? Paano sila natutong kumain ng ganon? Hindi ba't dapat ganon ang tanong? Ibabalik ka ng mga tanong na yan sa history more than 100 years back. Doon makikita kung sino ang dapat nasisihin kung nararapat man nasisihin. Itong mga inilalahad namin ay malamang hindi nyo alam. Kaya bago kayo manisi, baka pwede alamin nyo muna ang katotohanan. Paano nagsimula ang kanilang ugali na kumakain ng daga, paniki at kung ano-anong hayop na hindi dapat kainin? Hindi kaila sa atin na mula pa sa sinaunang panahon, umusbong na ang kalakaran dito sa atin sa silangan. At nanguna dyan itong ating kapitbahay dahil sa kanilang Silk Road. Dyan pumasok ang magkahalong inggit at kagahamanan ng mga bansa sa kanluran. Ano ang ginawa nila? Number 1, First Opium War. Panahon ng Qing Dynasty. Ipinasok ng Britain ang ipinagbabawal na droga sa ating kapitbahay. Nalulung sa gamot ang populasyon hanggang sa mga ordinary laborers. Unti-unting bumagsak ang kabuhayan at ang pera ay napupunta sa kanluran. Dahil dyan, ipinagbawal ng ating kapitbahay ang pagpasok ng droga sa kanilang bansa. Kinumpis kanila ang tune-tuniladang droga at ipinatupad ang parusang kamatayan sa sinumang magkakasala. Ang bagay na yan ay hindi nagustuhan ng Britain, kaya nagpadala ito ng Royal Navy upang protektahan ang kalakaran ng droga. Natalo ng Royal Navy ang ating kapitbahay, kaya nagpatuloy ang droga at tuloy-tuloy din ang pagbagsak ng kabuhayan nitong ating kapitbahay. Umapila ang ating kapitbahay sa konsensya ni Queen Victoria. Sumulat sila, appeal to her moral responsibility na itigil na nila ang pagpapasok ng droga. Ngunit ito ay nabaliwala. Taong 1842, itong kapitbahay natin ay persahang pinapasok sa tinatawag na Nanking Treaty. Nakapaloob sa treaty ang pagkuha ng Britanya sa Hong Kong habang malayang naipapasok ang droga. Nalumpo ang ating kapitbahay dahil sa droga habang nalilimas ang kanilang ekonomiya. Yan ang dahilan kung paano nawala ang Hong Kong sa ating kapitbahay. Lahat ng kaguluhan at mga rally na nakikita natin ngayon sa Hong Kong ay nag-ugat sa pagkuha dito ng Britain. Kung sa akala nyo na kontento na ang Britain noong nakuha nila ang Hong Kong, nagkakamali kayo. Nagkaroon pa ng Second Opium War. Muli nilang ginipit o pre-measure ang ating kapitbahay upang illegalize ang droga hanggang sa mainland. Nakita nyo na? Ganyan po ang nangyari. Lumaban ang ating kapitbahay, ngunit dahil sa pinagsanib na puwersa ng France at Britain, inatake nila ang mainland. Muling bumagsak ang ating kapitbahay down on bended knees. Ngayon, bunga ng mga pangyayari,
kinapos ang food production at nagkaroon ng malawakang tagutom. Milyon-milyong tao ang nagutom. Dito nagsimula ang pagkain nila ng daga, paniki at kung ano-ano pang hayop na kanilang matatagpuan. Sa isang salita, survival na kalaunay naging bahagi na ng kultura. Ngayon, malinaw na sa inyo kung paano nagkaroon ng ganyang kaugalian ang ating kapitbahay. They were forced into that situation. Nino? Ng kanluran. Pumunta tayo sa kasalukuyan. Sumingaw ang masangsang na hangin dahil sa kaugaliang pagkain ng mga hayop na hindi dapat kainin. Ang masamang hangin ay kumalat at napunta hanggang sa mga kanlurang bansa kung saan marami ang namatay. Sino ang dapat sisihin? Biktima lamang ng circumstances ang ating kapitbahay. Diyan sila naisadlak dahil sa kagahamanan ng kanluran. Ngayon, coincidence ba na ang lahi ng nagpabagsak ng ating kapitbahay noon ay napuruhan ng masangsang na hangin ngayon? Ayaw nating maging judgmental. Just being analytical dahil sa mga hindi kanais-nais na attitude at discrimination na nangyayari. Over the years, tahimik na bumangon ang ating kapitbahay hanggang naabot nila kung anuman sila ngayon. Kailanman, hindi sila humingi ng tulong sa kanluran. They would rather starve than beg. Ang nangyayari ngayon ay isang masakit na katotohanan, ngunit malinaw ang nakaraan. Tanong, saan naman patungo ang aftermath nitong masangsang na hangin? Ano ang nakikita nyo sa media? Pagkutya, pagbunto ng sisi, pang-aapak, pang-aalipusta na lalong nagpapalala sa discrimination on a global scale. May mga reported cases na ngayon ng pambubugbog dahil kinasusok naman na sila sa maraming bansa kahit dito sa atin. Tanong, tama ba? Based on history, kung may dapat sisihin at kasuklaman, yun ay ang kagahamanan ng kanluran. Pero dahil nangyari na, sa tingin nyo, hahayaan na lang ba ng ating kapitbahay na patuloy na tratuhin ng ganun-ganun na lang ang kanyang mga anak? Ngayon pa ba sila maninikluhod? Hindi. It is their time. Noon, inaapakan sila. Ngayon, paaapak pa rin ba? Akala nyo, nakalimutan na nila ang mapait na nakaraan? Hindi. Alam yan ng kanluran na may kinikimkim itong ating kapitbahay. In short, natatakot sila sa multo na sila rin ang may gawa noon. Alam nila, panapanahon lang yan at maniningil itong ating kapitbahay. Napaparanoid na ang mga may atraso sa ating kapitbahay. Yan ang totoo. The new generation is awakening. Yung lahi ng ating kapitbahay na ginutom noon ng kanluran ay may kimkim na moto. Ang theme song ng ating kapitbahay ay hango sa pelikulang Bukas Luluhod ang Mga Tala. Makaka-relate kayo kung napanood nyo ang pelikulang yan ni Sharon Cuneta. Maganda po yan, panoorin nyo. So, ano pala ang naging papel ng masangsang na hangin? Catalyst upang mabuksan ang nakaraan at manariwa sa puso ng mga anak ng ating kapitbahay. Tila ba sinabi sa kanila ng tadhana, teka lang, mukhang nag-i-enjoy kayo ha, nakalimutan nyo na hindi pa tapos ang pelikula, tapusin nyo. So what are we looking at na posibleng mangyari? Nagbabatuhan na ng maaanghang na salita ang mga padre de pamilya ng dalawang lahi. Nakakaranas ng diskriminasyon ang mga anak ng ating kapitbahay. Nagigirian sila ngayon. Kung akala nyo, yan ay patutsadahan lamang sa harap ng kamera, nagkakamali kayo. Sa oras na pauwiin ng kapitbahay ang kanyang mga anak,
at magsaulian na sila ng kandila, watch out. Makikita nyo ang pagsasanib ng mga Shemites. Tandaan nyo, iisang barangay lang po ang Asia at yan ang magkakamag-anak na lahi ni Shem. Asia is a Shemite territory. Sino ba sa tingin nyo ang magdadamayan? Ngayon pa ba matatakot ang barangay Shemite? Hindi. Nakahanda na rin ang lahi ni Peleg at may big brother din ang ating kapitbahay. Pansinin nyo, nakalatag na ang mga tanod sa WPS. Sino ba ang pinaghahandaan ng kapitbahay natin kaya naglagay sila dyan ng tanod sa WPS? Common sense. Natuto na sila at hindi nila yun nakakalimutan. Ikaw ba naman ang makaranas na manghuli ng daga at paniki, pantawid gutom? Obvious din. Bakit todo sulsol ang kanluran na paalisin natin ang tanod sa WPS para sila ang papalit doon? Tingin nyo, bibitawan pa yan ng ating kapitbahay? Hindi. Pinapapili tayo ng ating kapitbahay. Kanino kayo? Sa kanila o sa aming kapitbahay nyo? Ngayon, ano ang problema ng mga Pilipino? Yun ay dahil hindi marunong kumilala ng kapitbahay at madaling maguyo ng mga propaganda. Tandaan nyo ito. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ecclesiastes 1:9. Ngayon, abalang-abala ang mga Japhetites, gawa ng kung ano-anong pwedeng pagkaabalahan upang malibang at ma-divert ang atensyon ng mga Shemites. Kasama na dyan, among others, itong kaliwat kanang mga movements, conferences, gaya ng flat earth at pop culture at kung ano-ano pang mga joint advocacies kuno. So ano ang konklusyon nitong analysis? Ang pagsingaw ng masangsang na hangin ay hindi nararapat isisi sa ating kapitbahay kundi doon sa mga naglugmok sa kanila. Ang masangsang na hangin ay isang catalyst para sa susunod na event. Yan ang magtutulak sa mga Shemite upang magkaisa. Ano ang dapat abangan? Ang pagsasaulian ng kandila ng ating kapitbahay doon sa kanluran. Kailan kaya posibleng mangyari? Dito natin ipapasok ang biblical aspect. Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 3. After this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth, so that no one would blow on the earth, on the sea, or on any tree. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living Elohim. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm the land and the sea. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our Elohim. Ganito ang sinasabi sa Revelation. May 4 na anghel sa 4 na sulok ng mundo na nakahandang pakawalan ang masamang hangin na sisira sa kalikasan. Ngunit sila ay pinipigilan ng anghel mula sa silangan hanggat hindi natatapos ang pagtatatak ng mga lingkod ng Elohim. May mahahalaga kaming nais linawin. Ang buong verse na ito ay abstract, representing events. Number 1. 4 corners of the earth. 4 na sulok ng sanlibutan. Una, huwag pong gagawa ng doktrina na ang hugis ng mundo ay parang basketball court. Kasi may dome, flat, may 4 na sulok. Basketball court. Hello, matuto kayong mag-decipher kung ang sinasabi ng Biblia ay concrete or abstract. Number 2. Angel mula sa silangan.
Hindi po ito isang tao na tutubuan ng pakpak at lilipad sa sky na parang si Superman. Ito ay isang puwersa na nagmumula sa collective consciousness sa silangan. Ang consciousness na yan ang mag-permeate hanggang sa governments na kumukontrol sa mga man-made technology na pwedeng ikasira sa kalikasan ng mundo. Ang trabaho or task ng anghel sa silangan ay i-facilitate ang pagtatatak sa mga servants at hindi upang magtayo ng relihiyon. Number 3, servants of the Elohim. Servant sa Tagalog ay lingkod. Sila ang nagpapatibay sa consciousness na magbubuklod ng mga tao. Yan ang gawain ng lingkod. Sa oras na ikaw ay tumalikod sa source na pinagkukunan mo ng kaalaman bilang lingkod, you are no longer a servant. Ikaw ay naging servant or alipin ng pansarili mong vested interest. Kapag natapos na ng anghel sa silangan ang kanyang ginagawa, kasunod nun, bibitawan naman ng 4 na anghel na nasa 4 na sulok ng mundo ang hangin na ikakasira ng kalikasan. That is the start of the real game. As of this time, hindi pa ito ang 7 last bowls or vials na ibubuhos ng 7 angels na sinasabi sa Revelation chapter 16. Kaya, huwag po kayong maniniwala dyan sa mga nananakot. Kailangan munang mangyari ang pagtatatak na sinasabi sa Revelation 7. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga video. Welcome to our new subscribers. At para sa lahat, be blessed. Shalom.